Masyado tayong nagyayabang na tayo raw ang pinakadakila at pinakamatapang na nilalang sa mundo. Pero totoo nga ba yon? O hanggang sa mapaharap ka sa hari ng mga ahas, ang Haring Cobra. Kinatatakutan ng marami ang mga ahas at sila'y kabilang sa pinakakaraniwang phobia dahil sa kanilang makamandag na kagat at matinding pagkakapit. Maaaring magdulot ng matinding pinsala ang karaniwang ahas, sawa, lalo na ang hari ng kobra. Ang Haring Cobra ay isang napakamakamandag na ahas na makikita sa mga gubat ng Timog Silangang Asya. Marami pang ibang uri ng kobra ang umiiral, ngunit ang Haring Cobra ang pinakanatatangi at pinakamapanganib sa lahat, lalo na pagdating sa laki at mga katangiang morpolohikal nito. Maraming rekord ang hari ng kobra, ngunit pinakakilala ito bilang pinakamahabang makamandag na ahas sa mundo. Naitala ang pinakamahabang adultong haring kobra na 5.8 metro, habang karaniwan ay 4 na metro lang ang haba nito. Pinakamapanganib na sandata ng hayop ang galawang pangil, ginagamit itong pambutas sa katawan ng biktima. Isa sa pinakamahusay na kakayahan ng Haring Cobra ay ang husay nitong umakyat at lumangoy ng maikling distansya. Wala talaga itong tiyak na kulay o pattern sa balat at matatagpuan ito sa iba't ibang anyo depende sa tirahan. Tinawag na Haring Cobra dahil sa lubos nitong pangigibabaw sa ibang ahas, pati kapwa kobra. Madalas paniwalaan na ang Haring Cobra ay namumuno sa ibang mga ahas, katulad ng pamumuno ng leon sa gubat. Ang kanilang napakadelikadong lason ay tanging ang mga Haring Cobra lamang nagtataglay. Walang ibang ahas o kobra ang may ganitong kalakas na lason. Ito marahil ang dahilan kaya sila tinuturing na hari ng mundo ng mga ahas. Ang masamang ahas na ito ay hindi tapat, pinapatunayan sa pagkain ng kapwa niya ahas kapag walang ibang pagkain. Ang partikular na kobra na ito ay bihirang manghuli ng mga butiki at daga na kabaligtaran ng karaniwang ginagawa ng ibang mga ahas. Sa huli, dapat silang iba sa karamihan. Isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga kobra, sila lang marahil ang tanging ahas sa mundo na gumagawa ng pugad. Hindi naman sila gaanong naiba at may mga katangiang tulad ng iba sa kanilang pamilya. Halimbawa, ang paraan ng pagpapakita nila para takutin ng ibang hayop ay sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang ulo pataas, pagpapalapad ng lamad sa kanilang leeg at pagsitsit. Kahit takot ang mga tao sa kobra, kahit saglit lang masulyapan, kabaligtaran ang nararamdaman nito at iniiwasan tayong lapitan. Hindi raw ito ang mananakit ng tao maliban kung gagambalain ang teritoryo o magdudulot ng banta sa kaligtasan nito. Gayunpaman, kung may haharang o magpapagalit sa hari ng walang dahilan, agad nitong gagawin ang kinagagalingan nito. Palabas lang pala ito. Sige. Ang king cobra ay kabilang sa pinakamatigas ang ulo at marahas na hayop. Kaya mas tumagal ang kagat nito kaysa inaasahan. Dahil kayang magpasok ang king cobra ng maraming lason sa biktima, halos nakamamatay ito at kailangan ng agarang medikal na tulong, lalo na sa tao. Kapag kumalat ang lason sa katawan, aabot lang ng 30 minuto bago mamatay ang tao dahil ang lason ng king cobra ay may toxin na napatunayang nakakaapekto sa central nervous system. Maaari itong magdulot ng matinding sakit, antok, pagkahilo, malabong paningin at sa ilang matitinding kaso, paralysis. Kaya din itong mangagat ng tuloy-tuloy. Ngayon alam mo nang ang tanging proteksyon laban sa nakakamatay nitong kadat ay iwasan nitong lapitan o galawin.
Maliban na lang sa mga mang-aakit ng ahas, nala din nasa panganib na makagat ng haring kobra. Hindi lahat dito ay nakakatakot. Kilala pa nga ito bilang pambansang reptilya ng India. Malaki rin ang kahalagahan nito sa mga mitolohiya at alamat ng India at mataas ang reputasyon sa Sri Lanka at Myanmar. Pagdating sa pisikal na katangian ng haring kobra, kadalasan ay may olive green na kaliskis ito na may puti o itim na guhit na magkakahilirang nasa gilid at may itim na dila na nagpapadagdag sa mala demonyo nitong anyo. Mas malaki ang mata ng kobra na may makinang na gintong iris. Malaki ang ulo at pangga nito, kaya nitong ibukan ng malaki para malunok ang biktimang kasing laki ng ahas. Ang haring kobra ay matatagpuan sa Timok Silangang Asya, rehiyon ng Taray sa India at Katimugang Nepal. Matatagpuan din ito sa Katimugang Sina, Cambodia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pilipinas at Laos, pati na rin sa iba pang mga bansa. Sa hilagang bahagi ng India, madali itong makita sa mga rehiyon ng Garhwal at Kumaon, pati na rin sa Uttarakhand at Uttar Pradesh. Madalas ding makita ang haring kobra sa 7 estado sa hilagang silangan ng bansa. Katulad ng ibang mga ahas, ang haring kobra ay kumukuha rin ng impormasyon mula sa paligid gamit ang kanyang dila na parang tinidor. Hindi lang basta-bastang impormasyon, kundi kaya rin itong malaman kung malapit na ang biktima para atakihin niya ito. Kapag may senyales ng biktima, ipinapalo nito ang dila sa lupa para matukoy ang lokasyon ng biktima. Ang dila ay parang GPS na gamit araw-araw pero mas eksakto dahil natutukoy nito ang biktima kahit 100 metro ang layo. Matapos nating pag-usapan kung paano nito natutukoy ang biktima, ang haring kobra ay pangunahing kumakain ng mga hayop tulad ng banded krait, rat snake, python, green whip snake, keelback, banded wolf snake, Lights reticulated snake at Indian cobra. Kung mahirap makahanap ng pagkain, maaari rin itong manghuli ng ibon at ibang vertebrate. Karaniwan, nangangaso ang kobra sa pamamagitan ng pagkagat sa biktima at bihirang balutin ng sarili sa paligid ng biktima para pigilan itong gumalaw. Ang haring kobra ay aktibo sa araw at mas gustong magpahinga sa gabi. Sa madaling salita, aktibo ito sa araw. Madalas itong nagpapahinga o nagtatago sa mga troso at punso ng anay. Mabagal ang metabolismo ng mga tsobrang ito kaya kaya nilang mabuhay ng buwan nang hindi kumakain matapos ng malaking pagkain. Ayon sa agham, iba ang ugali ng haring kobra kaysa sa karaniwang pagkakakilala sa kanya. Dahil nakakagulat itong kalmado at hindi ganon kaagresibo tulad ng inaakala natin. Gayunpaman, nagiging marahas ito kapag nanganganib ang mga itlog nito. Hindi pinapalapit ng kobra ang kahit sino sa mga nililimlimang itlog nito at agad aatake kapag may banta. Nakakabahala ang mababang sutsot ng haring kobra na parang malakas na ungol. Gayunpaman, ang saklaw ng dalas ng ungol nito ay halos kapareho ng sa tao. Ang babaeng kobra ay karaniwang nanganganap matapos ang 50 hanggang 59 na araw at ang lalaking kobra lang ang gumagawa ng pugad para sa incubation ng mga itlog. Karaniwang ginagawa ang mga pugad na may maraming patong sa paanan ng mga puno. Umaabot sa 55 cm ang taas at 140 cm ang lapad ng mga pugad na ito. Ang panahon ng pagpapapisa ay karaniwang tumatagal ng 66 hanggang 105 araw. Ang mga babae ay kailangang manatili sa pugad hanggang sa ipanganak ang mga sanggol, samantalang ang lalaki ay lumalabas upang maghanap ng pagkain. Ang mga bagong pisa ay maaring umabot ng 37 cm hanggang 58 cm ang haba at maaring tumimbang ng humigit kumulang 9 hanggang 38 gramo. Ang nakakaintriga tungkol sa mga bagong pisa ay ang katotohanang ang kanilang lason ay kasing tapang ng sa mga adulto at kung minsan ay mas matindi pa. Sa mga unang araw matapos silang ipanganak, ang mga bagong pisa ay may matingkad na kulay na unti-unting kumukupas habang lumilipas ang panahon. Hindi tulad ng adultong king cobra, medyo agresibo ang mga bagong pisa kapag naabala. Lagi silang alerto sa paligid dahil maaring nakakatakot kaya minsan nagiging nerbiyoso. Ang karaniwang king cobra ay maaring mabuhay ng hanggang 20 taon at ang pinakamatagal na nabuhay na king cobra sa pagkabihag ay umabot sa 22 taon.
Ang lahat ng uri ng kobra ay nanganganib maubos. Kung paniniwalaan ang pinakabagong mga estadistika at pag-aaral, mayroong 270 hanggang 280 na uri ng kobra na natitira sa buong mundo. Hindi na magtatagal at lalo pang mababawasan ang kakaunting bilang na ito. Isa sa mga pangunahing dahilan ng malaking pagbagsak ng bilang nila ay ang pagkalbo ng kagubatan na nagdulot ng pagkawala ng tirahan ng mga kobra at sumira sa kanilang likas na tahanan. Naging panganib din sa kanila ang mga tao dahil sa tuloy-tuloy na iligal na panghuhuli at panganggaso. Mahalaga ang balat ng mga king cobra kaya ginagamit ito sa pangangalaga ng balat at medikal na layunin. Bukod dito, ang mga mongoose ay malalaking mandaragit ng hari ng kobra at naging sanhi ng pagbaba ng kanilang populasyon sa pagdaan ng mga taon. Mas nakakalungkot pa na kahit paulit-ulit na nagbabala ang IUCN, wala pa ring positibong pagbabago sa populasyon ng hari ng kobra. Nag-anunsyo na ang mga pamahalaan ng mahigpit na aksyon laban sa mga sangkot sa illegal na gawain tulad ng poaching. Kung ipapatupad ang mga hakbang na ito sa buong mundo, mapoprotektahan ang hari ng kobra mula sa pagkaubos. Sana kasing tindi ng takot ninyo ang paghanga ninyo sa hari ng kobra? Sabihin sa amin sa komento kung anong hayop ang gusto mong mapanood sunod. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.